So, gusto ko pong i-share sa inyo ngayon, but before I share the word, as usual, so ito po yung title ng ating pong pag-uusapan na ating pong sineselebrate, di ba? Every year, mayroon po tayong sineselebrate na Christmas, and I'd like to give the title of our conversation today, The King. The King. So isang bagay po nagpapaalala sa atin that there is King or there is a King who gave His life for us. So isang bagay na magpapaunawa sa atin, alam niyo po yung pagiging King ng ating Panginoong Hesus ay napakahalaga. So tingnan natin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Gaano katotoo, di ba? Ang ating pananampalataya sa ating pong kinikilala na King. And He is not just the King or a King, He is the King of Kings. Siya po ang hari ng mga hari. Maraming hari ang nakilala sa mundo, panahon pa lang po nila King Solomon or nila King Saul. Pero ang Panginoong Jesus na ating pong pinagtitiwalaan as a king, He is the King of all kings. Kaya titingnan natin, huli natin pong sasariwain, ika nga. So, ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, kung papaano na siya ay naging tao, bagamat siya po ay Diyos, di ba? Siya ay naging tao para patunayan sa atin na siya po ang makapangyarihang Diyos, ang ating hari. Okay, let me begin with this question. What gifts are you giving Jesus this season? What gifts are you giving Jesus this season? Most of the time, lahat po tayo, familiar tayo, that we receive gift from God. Right? We receive Jesus as a gift from our Father. That's why sa John 3:16, familiar na familiar po tayo, for God so loved the world that He gave. That's the gift of God eh. He gave His Son. Pero minsan maganda na makita rin natin sa sarili natin. Can we offer something? Can we give something to Jesus? Diba? Especially pag may mga season na ganito, so lahat po tayo, of course, nag-expect tayo nung last week, nagkaroon tayo ng exchange gift. Lahat ba tumanggap? Sino yung hindi nakatanggap? Nabalitaan ko mayroon daw hindi nakatanggap. Yun, yung hindi naka-attend. Siyempre, wala sila. Pero lahat ng dumating, nakatanggap, di ba? Tama. Okay, salamat sa Lord. Kasi lahat po tayo talaga ay tumanggap ng gift. Pero maganda na makita rin natin, di ba, na tayo po bilang tumanggap, nagbigay din. Naalala nyo ba? So nagbigay tayo, kaya nga exchange gift eh. Nagbigay tayo. So maganda na makita natin, itong tanong na to, do you think we can give something to Jesus? Di ba? Maganda na sa hindi lamang kapaskuhan, kundi sa araw-araw, di ba, pag naaalala natin yung gift ng Panginoon sa atin. Di ba maganda tinatanong natin sa sarili natin, Lord, ano kaya maibigay ko sa Panginoon ngayong araw na to? Or this season, ano kaya maibigay ko sa Panginoon? So let's see, let's learn from the word of the Lord, ano po ba yung bagay na napakahalaga sa Panginoon. Okay, so let's read this verse from Matthew chapter 2, verse 11. NIV version, it says, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. So maybe most of you are familiar with this verse and maybe this story. So pabalik-balik natin na pinag-aaralan ng salita ng Diyos, pero I believe na sa paulit-ulit man nating pag-aaral ng salita ng Diyos, may mga fresh revelation ng Panginoon, or minsan po ay nire-remind tayo ni Lord sa mga bagay na minsan nakakalimutan natin. Tama po ba yon? Sabi nga po natin, ano ang gamot sa taong nakakalimot? Yan, paalala. Okay? Ilang beses natin na pinapaalala minsan ang mga bagay na mahalaga. Hindi lamang sa tao, sa kapwa natin, maging sa sarili natin. Napapaalalahanan mo ba yung sarili mo? Ha? Sinasabi mo ba't kinakausap mo ba minsan na ang dapat kong gagawin ngayong araw na to is this. 1, 2, 3, 4. Kasi minsan pagka ganun, minsan kakalimutan natin gagawin natin. Ano? Nakalabas ka na ng bahay.
Teka, nakalimutan ko. Babalik ka na naman. May mga ganon, di ba? Ako po nangyayari niyan eh. Kasi lumalabas ako ng bahay, yung cellphone ko. Naku, wala. Balik. Minsan octopus. So, sino yung may ganon ng moment? Okay. So, maganda na tayo napapaalalahanan. So, I believe maraming beses na po nating nabasa to. Pero, maganda na muli ma-refresh sa atin, ano ang bagay na nais ng Diyos na sa araw-araw. Diba? Huwag nating kalilimutan. So yun po yung gusto ko na matutunan natin sa mga sandaling ito. If there's one thing that I'd like you to remember, at least for the whole week or for the rest of our lives, about this verse is this. Worship offered to Jesus is the gift a king truly deserves. Let me repeat. Worship offered to Jesus is the gift a king truly deserves. Alam niyo po, pag pinag-uusapan ang salitang hari sa panahon ng Old and New Testament, napakahalaga po ng panahon na yon kapag ang hari ay kinilala dahil sila ang pinakamakapangyarihang tao sa kanila pong lugar. Kaya may kasabihan sa Tagalog, ang utos ng hari, di nababali. Ibig sabihin, pag sinabi ng hari, mangyayari. Walang pwede pong pumigil. Kahit yung kumbaga po ay kinikilalang hari, tao sa Old Testament, pagka ang hari nagsabi na patayin ang tao na yan, wala na pong paglilitis pa. Wala nang, kumbaga po ay kung sino-sino mga elder o leader ng panahon na yon or judge na magque-question sa hari. Bakit kinakailangan patayin? No question at all. Dahil pag question mo ang hari, pati ikaw pwedeng patayin ang hari. No one can question the king. That's the idea na gusto ko pong makita natin. Now, bakit mahalaga yung worship that we offered to Jesus? Because Jesus is the true King. Ang Panginoong Hesus po ang totoong hari na karapat-dapat sambahin, papurihan at parangalan. When we say worship, gusto kong balikan ang kahalagahan po ito sa ating buhay. Kasi minsan, ang pagsamba sa Diyos, sa ibang tao ay para bang baliwala na. Hindi na nila nakikita yung pinakang essence ng worship o the term that we worship the Lord. Nawawala na yung essence na yon. At mahalaga bilang Kristiyano, sa atin po, every time we come to Jesus, dapat hindi nawawala yung essence ng worship sa atin. Remember that we come to the Lord as our Creator and our King. Anything na sabihin ng Panginoon mangyayari. Look at the mindset ng mga tao sa panahon ng ating Panginoong Hesus, even before the birth of Jesus. Pag sila po humarap sa hari, they bow down. Bakit? That's the symbol of their worship, honoring the King. How much more if we come to Jesus, the King of Kings, anong klase kaya po ng pagsamba, ng respeto, ang pwede nating ibigay sa Panginoon? That's why I said, worship offered to Jesus is the gift a king truly deserve. Hindi po dapat para bang tinitipid ang pagsamba sa Diyos. Hindi pwede na ang pagsamba sa Panginoon ay nababaliwala. Every time we come to church, we go to church, worship must be the first priority. Lord, I go to church because I want to worship you. Maganda po yan. Although may mga panahon, di ba, we will go to church kasi masaya. That's good also. And as we grow sa Panginoon, the Lord will speak to us that the main reason why we go to church is to worship the Lord. Kaya po pagka ganun yung ating pong nagiging reason sa buhay po natin, maganda yung pangungusap ng Panginoon sa atin. At sa araw-araw, nadadala po natin yung attitude na yon, ang pagsamba sa Panginoon. Kaya tingnan natin kung paano ito binigyan ng kahalagahan ng mga tao na nauna sa atin, tinawag ng Diyos. Diba? Pinatunayan ng Diyos na ang pagsamba sa Kanya ay mahalaga. Okay, let's read Matthew chapter 2 verse 1, the beginning of our text.
Verse 1, it says, after Jesus was born in Bethlehem and Judea, during the time of King Herod, Magi the east, or from the east, came to Jerusalem. So pag titingnan po natin yung term na kumbaga po ay east nung panahon ng ating Panginoong Jesus, probably majority po ayon sa pag-aaral, it's somewhere in Iraq sa panahon po natin ngayon or Iran. Okay? So kung kayo po ay galing ng Middle East, magkakaroon kayo ng idea. Nung araw po, yung lugar na yon tinatawag na Babylon sa Old Testament. Okay, sa New Testament, of course, nabago na yung mga term, mga pangalan, pero the same place. So, marami po ang sa pag-aaral na naniniwala na sila ay galing sa lugar na yon at sila po ay nag-travel from Iraq or Iran or Babylon na tinatawag patungong Jerusalem. Makikita po natin yan sa ating pag-aaralan. And just to give us an idea, okay po, kung gaano kalayo, para may idea po tayo sa ating pong pinag-uusapan, it's probably around 900 or 1,200. Depende kung saan po sila nanggaling. Okay, na lugar ng Babylon or Iran. Kung galing pa sila ng Iran, mas malayo-layo ron. And base sa pag-aaral, it's about 120 days or more na travel during their time. Caravan po kasi yung kanila pong, kumbaga po ay biyahe nung araw. Camel yung kanilang sinasakyan or probably may horse, pero dahil caravan, hindi sila makakapag-travel ng mabilis. So, yun po yung at least yung idea na gaano kalayo yung kanilang biyahe. And based sa study, probably, no, it took them about 6 months or maximum 2 years. That's possibility only sa study. Bago nila marating yung lugar. So, hindi po, para bang, of course, hindi yung pinakang accurate date. Kasi nga walang date na binanggit eh. So, sa Bible, nagbigay lang ng mga hint. Di ba? Kung papaano na ang salita ng Panginoon ay magiging clear sa atin based sa mga statements sa Bible, bagamat walang fixed date, pero somehow meron tayong idea. Okay po. So, let's continue. So, yung mga Magi, they asked, where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come, look at that point, to worship him. Mga Magi galing sa east. Okay, ang hinahanap nila is the King of the Jews. So again, the idea here, kasi galing sila sa isang lugar na mayroon silang kinikilalang king. So, nai-imagine natin, kung tayo po ay, hanggang ngayon naman may mga kingdom pa, di ba? Halimbawa sa England, mayroong king. Sinong king ngayon sa England? Si King? Charles. Sabay ganun, ano? So, nagkakalimutan na tayo. At sa Saudi ay mayroong king. Di ba? Sa Arab, kasi galing yun, sa East, di ba? Lalo sa Arab nation, familiar tayo. Nung first time ko pong nag-abroad, kasi ang pupuntahan ko is Kingdom of Saudi Arabia. Ay, nung ako yung nagbabasa ng Bible, sabi ko, wow, kingdom. Di ba? Bata pa ako na. Huwag niyan tanungin kung gaano ka edad ko ngayon. Pupunta ako ng Saudi, tapos sabi ko, pupunta ako sa kingdom, ibig sabihin merong king. Wow, makikita ko kaya yung king. Eh, siyempre, familiar tayo sa Bible. Meron. Na-imagine ko, yung panahon na yun na, ano kayang klase ng kingdom? Ano kayang klase? Yung na-imagine ko na palace na napakaganda. Kasi nga kingdom eh. So pagdating ko sa Saudi, disyerto, ito ba yung kingdom? Sabi ko, pambihira naman. Naghahanap ako ng palace. Wala akong makitang palace ayon dun sa akin pong expectation na napakaganda, na talagang napakalaki. Ini-imagine ko kasi yung palace ni Solomon. Puro gold, ganyan-ganyan. Wala akong nakita. Pero one time, of course, nakapasok kami sa palace kasi nagkaroon kami ng project doon. Nag-build kami nung tinatawag nila na, nung araw kasi katataas lang ng gera, di ba? Nag-build po kami doon ng underground na kung saan ay pagka nag-send uli ng Scud missile, si Saddam, nung panahon na naroon kami, yung hari, pupunta lang doon sa underground. So, safe na siya ron. So, hindi na yung, kumbaga, papasukin ng Scud missile or whatever. Kasi po, sa laki at kapal nung cement na, kumbaga po, ay nilagay doon.
So may ginawa po kaming ganun sa loob ng palace. Pero hindi pa siya yung Grand Palace sa Riyadh kasi nasa kumbaga Middle East, Dammam area kami. Anyway, palace na rin yon. Pagpasok ko, maganda rin naman. Hindi naman siya kumbaga ordinaryong building. So maganda rin talaga. Sabi ko, ito pala yung palace, di ba? But anyway, bakit ba tayo napunta sa Saudi? Okay. Part lang po yon kasi nga, para magkaroon tayo ng idea na itong mga magi na to from the east, yung lugar na kung saan probably Iran, Iraq, or probably yung area ng Saudi Arabia, area po ng east yan eh. So somehow yung mga damit ay halos makaka-relate po tayo na makaka-relate tayo na yung klase po ng kanilang suot ay mga ganon. So let's have a short, kumbaga po understanding who were the magi. So likely, sabi po sa ilang mga pag-aaral, scholars, okay, or astronomers and wise men from Persia, Persia po is Iran, or Babylon. So based sa study, they were Gentiles, not Jews. Para po may idea tayo, hindi sila kalahi ng ating Panginoong Jesus, and they were outsiders kung tawagin, yet spiritually hungry or seekers. So yan po yung kalagayan ng mga magi. At kung titingnan din natin part ng history, probably ito pong mga magi na to, dahil sila po yung nagbabasa ng stars. Okay? Kaya nga astronomers yung kumbaga po ay pagkakilanlan sa kanila. So kung babalikan po natin ang record ng Old Testament, si Daniel kasi napunta yan, si Daniel, siya po yung tinawag ng Diyos, isang propeta, napunta po yan sa Babylon. Kasi na-conquer kasi ang Israelites eh. Napunta si Daniel sa Babylon at naging chief si Daniel nung panahon niya ng mga magi. Okay, nasusundan natin yung story. Naging chief. Ibig sabihin po, siya ang kinikilala ng king na pinakamataas sa lahat ng magi. At ang magi po, or tinatawag nung panahon na yon, sila po ay tinatawag po ng mga consultant ng king. Nagtatanong sila sa magi, anong mangyayari ngayon? Lalo na sa mga panahon, sa mga season, kaya nagbabasa po sila ng stars. Kung ano man yung pwede mangyari sa future, nababasa po nila. At mayroon silang idea about the King of the Jews. Kaya dito natin makikita sa pag-aaral na pumunta sila sa Jerusalem para puntahan at sumamba sa King of the Jews. Di ba? Malinaw yung pong ating nakikita. Seeker po sila, spiritually hungry. Ibig sabihin, mayroon po talaga silang pagnanais na makilala kung sino ang tinatawag na King of the Jews. And for them, pag titingnan po natin i-study, they believe that the one that was born at the time is not an ordinary king. Kasi po, based sa prophecy, at based doon sa kanilang star na sinundan, ang kanila pong paniniwala. Kaya term na spiritually hungry, there's something inside them na kinakausap sila ng Diyos. Let's continue. When King Herod heard this, he was disturbed and all Jerusalem with him. So ito pong Herod na ating pong pinag-aaralan dito, so sa ating pong mababasa sa Bible, siya po yung tinatawag na Herod the Great. Siya ang unang-unang Herod na na-mention sa Bible na bago pa lang po ipanganak ang Panginoong Jesus is around 30 to 40 before the birth of Jesus, si Herod po ay na-appoint na bilang maging king ng Judea area. At siya ay binigyan din ng kapangyarihan hanggang doon sa lugar ng tinatawag po ngayon ay Turkey, yung area na yon. Kasi Roman Empire nung panahon na yon, mayroong authority si King Herod. Tinawag siyang great kasi sa kanya pong talino. Tinawag siyang great kasi sa tapang niya, nagagawa po niya talagang magapi. Bawat lugar na puntahan niya, nagagawa niyang talunin yung mga lugar na yon. Kaya tinawag siyang great. So ayon din sa ilang pag-aaral, so siya po ay hindi naman talaga, kumbaga po ay galing sa tinatawag na from Jacob, kumbaga po, mga Edomites yung pinanggalingan niya eh. Kumbaga po ibang lahi no, ng kanila pong kumbaga ay lineage. Pero kinikilala si Herod at the time na king dahil sa kanya pong
tapang, at yung ancestor niya kasi ay base sa pag-aaral, isa sa mga advisor ng emperor nung panahon na yon. So makikita nating influence, no? So yan po si Herod. Makapangyarihan, may isang salita pag sinabi niya, mangyayari. So na-disturb siya, pati yung sa mga elder, when he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. So nasundan po nating kwento. Dumating yung mga Magi, we are here to bow down, to worship the King of the Jews. Can you imagine, if you are the queen, kasi mga babae kayong kaharap ko ngayon eh. So if you are the queen, and someone approach you at sasabihin, we come here to visit the newborn queen. Hindi queen nga eh. Queen, hindi na king. So queen eh. Kasi queen kayo eh. Ibig sabihin, may papalit sa inyo, anong mararamdaman nyo? Tatanggapin nyo ba yung balita? Diba? Iisipin nyo, teka, ako yung queen ah. Sino yung pinanganak na bagong queen? Ay dahil may idea, balikan na po natin yung Bible. Hindi queen yung pinanganak. Ginamit ko lang yung queen kasi karamihan mga babae, para naman, okay, go back to the idea ni Herod. Narinig niya na ba yung bagong king? Teka muna. Ako yung king, tapos may pinanganak na King of the Jews, at ang news ay galing po sa Magi. Ang Magi po, kagaya po ng ating nakita, hindi sila ordinary people. Influencer po sila. Ngayon, yung mga influencer, nasa TikTok. Influencer ang tawag dyan. Millennial kasi. Nung araw po, pagka tinawag kang influencer or mayroon kang authority, kinikilala ka. Mga dignitaries ang dating. Parang, kumbaga sa panahon ngayon, mga ambassador. Dahil Magi sila, at imagine ang dumating po sa Jerusalem, caravan, hindi lang po 3, kasi nagising kasi tayo na sa ating inaawit, may 3 haring nagsidalaw, at hindi po 3 hari ang dumalaw. Hindi sila hari, hindi rin po sila 3. Marami po sila. Okay, kaya lang sinabing 3 kasi doon sa kanilang regalo. Tama sana kung may 3 regalong ibinigay, okay na sana yung lyrics. Kaya lang iba yung But anyway, hindi naman tayo particular doon sa event na yun. Ang mahalaga lang po rito, medyo na-trigger si King Herod kasi yung nakita niya is maraming tao at galing sa ibang lugar at yung damit nila ay hindi ordinary. Kaya si King Herod na-disturb, sabi ron, tinawag ang mga elder. Ibig sabihin, naniniwala si Herod sa born of the Messiah. Kasi sa tanong niya, he asked them, where the Messiah was to be born. Ibig sabihin, nung si Herod ay nag-ahari, itong mga elder na to ng mga Jew, sinasabi na sa kanya na mayroong prophecy. Kasi tinawag niya at tama naman yung sinabi ng mga prophecy. At sabi ng mga elder, in Bethlehem and Judea, they replied, for this is what the prophet has written. Sabi ng mga elder, sa Bethlehem. Saan ba ipapanganak ang Messiah? Sabi ni Herod, sa Bethlehem. Bakit? Ang sabi ron, but you Bethlehem in the land of Judah are by no means least among the rulers of Judah, but out of you will come a ruler who will shepherd my people, Israel. Alam yan ng mga elder, ng mga Jew, na may darating na Messiah. Ang problema nila, they are not willing to worship. They just know them by head. Knowledge or knowledgeable, but without the heart of worship. Minsan yun ang problema sa tao, no? Pagka mayroong katalinuhan, idea, kaalaman, pero wala namang respeto sa kanila pong kinikilalang Messiah, yan po yung mga elder nung araw. They believe about the Messiah, even Herod.
naniniwala siyang mayroong parating, pero hindi siya kailanman sumamba. But let's go back to the prophecy. Micah chapter 2 verse 5. Diyan po kinote nung mga elder. 700 years ago, before the birth of Christ, approximately, sinabi na to ng Diyos kay Micah. Sabi ni God kay Micah, "But you, Bethlehem, Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are of old, from ancient times." So, notice, hindi yan kinote ng mga elder kay Herod. Ang kinote lang ng mga elder is yung medyo in the middle part, who will be ruler over Israel, to shepherd the Israel. The term ruler is the same as to be the king of Israel. Yung rulership, the authority. So, sinulat ni Matthew, base po sa statement ng mga elder kay Herod, hindi ginamit ng mga elder yung last part na sinabi ni Micah, whose origins are of old, from ancient times. Hindi natin alam kung ito ba'y nakalimutan ng mga elder or ito ba'y kanila pong intentional na hindi sabihin. Pero bakit po kinakailangang malaman natin? Because that statement is very important about the deity of the newborn king. Kasi ang prophecy, siya po ay manggagaling, whose origin are from of old, ancient times. Ibig sabihin, sa napakatagal na panahon pa lang, sinabi na ito pong Messiah na to ay bababa. The origin. Saan po binanggit yan? Let's go back to Genesis chapter 3 verse 15. Ang sabi ron, "And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel." Ang kausap po dyan ng Diyos sa Genesis ay walang iba kundi si Lucifer or si Satan. After the fall of Adam and Eve, kinausap ng Diyos si Lucifer. Dahil sa ginawa mo, Lucifer, tinukso mo si Eve at nagkasala ang tao, ito ngayon ang gagawin ko. Sabi niya kay Lucifer, "I will put enmity between you, Lucifer, and the woman." Ito po yung tinatawag na the virgin birth ng ating Panginoong Jesus. "And between your offspring," of course, mga taong, kumbaga po, ay makikinig sa hindi totoo, "and hers." Ang tinutukoy niya po rito ay walang iba kundi yung magdadala ng Messiah at walang iba kundi. It represents po sa katauhan ni Mary na kung saan ay ginamit ng Diyos para ipanganak ang Messiah. Kasi the next statement, sinabi ron, "He will crush your head." The personal pronoun po na binanggit na rito, the term, he is pertaining to Jesus. He will crush your head. Ibig sabihin, yung authority mo, Lucifer, ay wawasakin ng ipapanganak ng woman. "And you will strike his heel." Subalit, magagawa mo namang, kumbaga boy, sirain or strike, kumbaga yung kanyang heel, ay yung heel, yung ating pong sakong-sakong. Yun ay nagpapakita na darating talaga ang panahon na ipapanganak ang Messiah to crush the authority of Satan, but it will happen on the cross. Yung pong pagkapako ng Panginoong Hesus, yun yung term na you will strike his heel. Yes, physically, mamamatay talaga ang Messiah. Subalit, siya ang dudurog sa kapangyarihan mo, Lucifer. Kaya dito po natin makikita, yung prophecy ni Micah na origins from of old ay binanggit na po sa Genesis pa lang. Right after the fall, sinabi na ng Diyos na ipapadala niya ang kanyang bugtong na anak. Can we imagine that, mga kapatid? Kung papaano na ang pagmamahal ng Diyos, in-express na niya from the very beginning, nung panahon na nagkasala pa lang si Adam and Eve, sinabi na ng Diyos ang plano niya.
ipapadala niya ang kanyang bugtong na anak. Galing, no? Ito po isang katotohanan na hindi napapaniwalaan ng mga taong ayaw talagang manampalataya sa ating Panginoong Hesus. But this is the truth. No one can destroy this truth. Sino lang po ang pwedeng tumalo kay Lucifer? Si Jesus. Bakit sinabi niya, He will crush your head? Ang kausap niya si Lucifer, walang iba kundi ang Panginoong Hesus lang. Siya lang ang makapangyarihan sa lahat. Kaya po yung ating pananampalataya sa Panginoon ay napakahalaga. At yung ating pagsamba sa Kanya ay napakahalaga. Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. Nalaman na ngayon ni Herod, tinanong niya yung Magi, kailan ba ninyo nakita? At sinabi ng mga Magi kay Herod, found out, sabi niya ron, the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me. So that I may go and worship him. Well, alam natin itong statement na to. Kung natapos dyan yung sulat ni Matthew, marahil sabihin natin, wow, pati pala si Herod gustong sumamba sa Diyos. Pero ang totoo, sabi lang niya yan. Ang tawag dyan sa atin sa Tagalog, pakitang tao lang yan. Kasi kaharap niya mga Magi eh. At ang sabi ng Magi, we come here to bow down or to worship Him. So siguro, para ma-at-peace yung mga Magi at hindi mag-isip ng negative sa king, sabi ni Herod, na hindi naman talaga totoo, yung kanyang sabi na to, I may too go and worship Him. Iba yung intention dyan ni Herod. Hindi para sumamba. Makikita natin kung paano mamaya i-describe ni Matthew. Ang point lang dito ito, in-acknowledge ni Herod na ang pagsamba na gagawin ng mga Magi ay mahalaga sa king. They will honor the King of the Jews. At sabi ko nga, normal sa panahon nila na sumamba sa king. Pero sa ating Diyos, ipinagbawal niya ang pagsamba sa kanino mang tao o nilikha niya. Dapat ang sasambahin lang ay ang tunay na Diyos. Okay, so nung ang mga Magi ay dumating sa Jerusalem to worship Jesus, that is a valid reason. Because Jesus is a divine. He is the Son of God. So that's why I said worship offered to Jesus is the gift a king truly deserved. Karapat dapat lang siyang sambahin. Bagamat ang nakakalungkot, maraming mga tao na hindi sumasamba sa Panginoong Jesus. Well, for us, probably because they don't believe in Jesus. Pero sa atin po na nananampalataya sa Panginoon, I want you to be reminded about the importance of worshiping the Lord. It is a matter of our, mindset and the heart set. When we come to Jesus, ang inahanap lang po niya ay ang pagsamba. The gift that we can give to the King. Diba? Because He deserves that gift. So if we will continue, after they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen, when it rose, went ahead of them until it stopped over the place where the child was. Ano yung amazing dito, mga kapatid? Sa pag-aaral po ng mga scientists, ang star ay hindi gumagalaw. Yung mga bituin, yung araw at buwan, steady lang po yan. Hindi yan gumagalaw. Pag nakita mong star na yan, kinabukasan, na yan pa rin yan. At habang panahon, hanggat hindi ginugunaw ng Diyos ang mundo, hindi gagalaw yung star dyan. Pero itong star na sinundan ng Magi, gumagalaw. And that is amazing kasi yung mga astronomers, binabasa nila stars. So nung makita nila yung stars of the Messiah, pinuntahan nila. At nakarating sila sa Jerusalem. At sinabi nila kay King Herod kung kailan nag-appear yung star. Ibig sabihin, hindi siya ordinary.
Naniniwala ang mga Magi, this is a divine, a supernatural star. The star of Jesus. Na nag-guide sa kanya. Possible ba mangyari? Of course possible. Walang imposible sa Lord. Kasi kahit tingnan po natin, pag-aral natin sa science, hindi gagalaw ang bituin. Ang normal na star, hindi po yung gumagalaw. Pero ito gumalaw eh. Sinundan at tumigil in the place where the child was. Na-imagine nyo ba yung mukha ng mga Magi nung makita nila yung star? Oh, nag-stop na. Pero wala namang red light doon. Pero bakit nila ang napakaganda po nito, talagang alam nilang gumagalaw. Kasi alam nilang tumigil. Nung pagtigil, alam nila yun na yung Messiah. Wala nang iba. Take note po I believe nung mga panahon na yun, hindi lang si Jesus ang pinanganak. Parang sa panahon natin ngayon. Hindi natin masasabi na ang pinanganak lang yung anak ng pinsa mo. Sa dami-dami ba naman ng tao? I believe nung panahon na yun, ganun din eh. But when the star stopped over the place where the child was, wow. I can imagine. They rejoiced. And they said, wow, at last. We're here. We arrived on the place where the Messiah was born. So yun po yung sitwasyon. Now, how true is this? So bigyan ko kayo ng ilan lang pong hint. Kung gaano katotoo yan, kahit hindi pinapaniwalaan po ng iba. Kung babalikan po natin sa Old Testament, ito record to eh. In Exodus chapter 13 verse 21, it says, by day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light so that they could travel by day or night. From the Old Testament, it was recorded that the presence of God was with the Israelites through the pillar of clouds and the pillar of fire. Yan po ay nanatili habang sila naglalakbay sa disyerto hanggang makatawid sila ng promised land. That's the only the time that this pillar stopped. But every day, kasi disyerto po nung araw. Kahit nga sa panahon natin ngayon may mga desert pa eh. Can we imagine, pinatunayan ng Diyos that nothing is impossible to Him. He can create an extraordinary things if He want to reveal Himself to anyone. Ito po, nireveal niya yung sarili niya through the pillar of cloud and fire. Sa buhay ng mga Magi, dahil hindi naman talaga sila Israelites, but the Lord spoke to them through the stars. The Lord guide them through the stars. Why? Yun ang kagandahan sa Lord eh. Kung ano yung ginagawa nitong mga Magi, doon sila kinausap ng Diyos. Okay, because you are the star readers. Stargazers, no? You are the star readers. Dahil ang mga stars ang binabasa nyo, I will send the star to guide you. Kaya yung mga Magi, tuwan-tuwa. Kung ang sinend ng Panginoon ay isang tao, probably hindi sila basta-basta maniniwala. Who are you? Diba? Pero based on their belief, based on their ability, the Lord spoke to them through star. At yun po yung naging guide nila, the guiding star. Kaya yung iba ngayon, naniniwala sa guiding star, no? So, but anyway, so, sa mga Magi, totoo yan. Pero pag hindi naman tayo Magi, huwag na nating hanapin yung guiding star natin. We already have the Holy Spirit who will guide us. But anyways, so, halaga na makita po natin. On the coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. And they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. So maganda na makita po natin. Nung dumating ang mga Magi, ang binanggit na po ron is the child, not the newborn babe. A child, ibig sabihin probably, di ba kanina nga sa map pinakita natin, probably nag-travel sila of around minimum of 6 months based sa study or less, more or less. And maximum, 2 years in case lang, because that's from the command of King Herod. If we will read Matthew chapter 16,
when the Magi did not return. They didn't return eh. Why? Because the Lord spoke to them and tell them, do not return to Jerusalem. Why? Because Herod has different purpose. Kaya niya gustong malaman kung nasa ng Messiah because he wanted to kill the newborn babe. Nung hindi bumalik yung mga Magi, he commanded the army, go to that area, kill all the child, 2 years and below. Patayin nyo lahat na makikita nyong bata. That's again mentioned in the prophecy. That's the reason why may mga tao na sinasabi lang, kagaya ni Herod, okay, sabihin mo sa akin para sumamba rin ako sa kanya. Pero hindi totoo. Iba yung intensyon, pakitang tao. So dito natin makikita na itong mga Gentile na to, so dumating po sila sa lugar, they bow down and worship, and they present their gifts. Just to give us at least some idea, the gold, a gift for a king, means symbolize royalty and authority. Hindi po aksidente na gold yung dala nila. Kasi it represents or symbolize royalty and authority. Pag sila ay nag-offer ng gold, kinikilala po nila yung kanilang bibigyan as king. Frankincense, a gift for a priest. That's their practice nung panahon na yon. Meaning, frankincense was used in worship and prayer. Kaya siguro tayo familiar po sa mga bata nung bata pa tayo. Pagpapasok tayo sa simbahan, mayroon pong sinusunog na mabango, na umuusok. That's their practice They said that's the frankincense. Yung insenso, di ba? Yun ay practice talaga sa mga churches. Even sa panahon ni Lord. So yun po ay talagang kanilang sinusunog. Gift for a priest. Si Lord po, kinilala siyang king, kinilala rin po siyang priest, the high priest. And thirdly is the myrrh, a gift for a savior. Why? Because myrrh was used for burial and embalmment. Embalming the dead body, they use myrrh. Kasi po, yung amoy niya, as nire-refresh niya kung ano man yung mga, kumbaga po, decay na nangyari sa katawan ng tao, na nag-iiba yung amoy. Yung myrrh, siya po yung, kumbaga po ay, nagiging, kumbaga po ay, pabango. So, sa panahon natin ngayon, iniimbalsa mo na. Di ba? Ang tawag doon, yung gamot na inilalagay. So, formalin. Hindi formalin ang myrrh, Hindi formalin yan. Para nililinaw ko lang. There's another kind of, kumbaga po ay, I don't know if, I'm not sure if this from the wood or whatever, pero yan po ay ginagamit nila para yung amoy ng namatay ay hindi po mamaho, no? Ang point dito, ang hindi lang po clear sa statement, alam ba ng mga Magi that Jesus will offer His life? That He is the Savior? Walang binanggit si Matthew. Pero based po sa kanilang offering, there's a resemblance. Mayroong meaning na makikita tayo. Bakit 3? We don't know. Ang point lang dito is malinaw na sila po ay mayroong offering sa Lord. Kaya po sinabi ko, Christmas is not just about remembering Jesus' birth, but our response to His kingship. Mahalaga na makita natin to. Hindi lang po, ang Christmas, hindi lang ito dahil 25 na, magse-celebrate tayo dahil season. No. I want you to be reminded, it should be our response to His kingship. Look at what we can learn from these 3 important people. Herod respond with fear and hostility. The religious leader respond with knowledge but indifference. Meron silang kaalaman pero there's no application. The Magi respond with faith, sacrifice, and worship. Dito natin makikita kung anong kahalagahan. Sino sa tingin natin ang dapat nating tularan? Diba? Bagamat sila po ay Gentile, hindi kagaya ng mga religious leader, but their heart
is in tune with God. Kaya napakahalaga po. Kaya yung tanong ko, what gift are you giving Jesus this season? What do you think you can give to Jesus? Sapat ba yung ating pong regalo na nakabalot? Para sabihin, Lord, para sa iyan. Sapat ba yung ating envelope? Lord, para sa iyan. Sapat ba? Whatever na prepare natin, Lord, para sa iyo to. Do you think that's enough? Diba? Ano ang pinakamahalaga? Kaya po sinabi ko, worship offered to Jesus is a gift or the gift a king truly deserves. So napakaganda po na makita natin na ang pagsamba sa ating buhay na ating gagawin para sa Diyos ang pinakamahalagang regalo that we can offer to Jesus. Lahat ng bagay galing sa Diyos. Ano ang pwede mong i-offer sa Kanya? Gold? Frankincense? Myrrh? It's from the Lord also. I believe the Lord allowed it for us to reveal, for Him to be revealed who really is. Sino ba siya talaga? And for us to understand. Pero pag pag-uusapan po, of course, hindi kailanman aalisin ng Panginoon sa atin. If we give something to Him, the Lord will acknowledge that. We give our time, praise the Lord. We give our finances, we give our material thing. Whatever we give to God, I believe He acknowledges everything. But what is the best gift that we can give Him na talagang manggagaling po sa atin? I believe that's worship. That's why what gift are you giving Jesus this season? So this is my last advice. Let's offer our lives as a worshipers of Jesus who seek and follow His will. Ano ba ang will ni Lord sa buhay mo? Diba ngayong Kapaskuhan, darating na taon, ano ang pinapakita sa iyo ng Diyos? Ang will ni Lord ay magmahal tayo, ang will ng Panginoon magpatawad tayo. Do we really seek the Lord? Because if we love others, that's the expression of our worship to Jesus. If we say that, Lord, you are my Lord and my King, meaning we are willing to do whatever He wants us to do because He is our King. So when we worship the Lord, we respect Him, and of course, we seek His will. Lord, what is your will in my life? Probably, the Lord speak to us how to understand other people. Maraming mga taong mahirap intindihin, di ba? Ang dami nating struggle sa kapwa-tao. If we will come to Jesus and worship Him and ask, Lord, what is your will for me? Probably, that's one thing that God wants you to offer to Him. The forgiveness, probably. The understanding, Lord, I am willing to understand kung ano man po yung differences namin ng husband ko, o ng anak ko, ng nanay ko, ng kaibigan ko. Because you are my King, Lord, I worship you and I'm willing to forgive. I'm willing to understand. I think we can offer that to the Lord. The desires that we have, Lord, ang hirap intindihin ng amo ko. But because I worship you, Lord, and I honor you as my King, mamaya pag uwi ko sa bahay, ngingitian ko na lang. Siguro, batiin ko na lang siya ng Merry Christmas, Ma, Merry Christmas, Sir. Maniwala man siya sa hindi, sabihin ko. Di ba? Let's express our worship to Jesus. Di ba? By, showing people the love of God in our lives. Ang pangunawa po mahalaga. May mga tao, struggle tayo sa style ng iba't ibang tao. Pag-pray mo sa Panginoon, Lord, maunawaan ko siya. Minsan kasi ang prayer mo, Lord, baguhin mo siya. Ay, ayaw magpabago eh. O, di baliktad ang prayer. Lord, ako ang baguhin mo. Na maintindihan ko siya, Panginoon. Kasi at least, it will work eh. Dahil ikaw yung kausap ng Diyos eh. Hindi naman siya kausap ng Panginoon eh.
Kaya mapoprostrate ka kung lagi ang prayer mo para sa Kanya. Ay hindi siya nananalangin sa Lord, ikaw lang nananalangin. Minsan sisisihin mo pa si Lord, di mo naman ako Lord ina-answer eh. Di ba? Baliktarin natin minsan, Panginoon, ayaw niya makinig sa'yo. Baka ako pwedeng makinig. Lord, ano ang dapat kong baguhin sa puso ko? Di ba minsan, mahalaga po yon. If we will worship Jesus, let's offer our lives as a worshiper, we should seek His will. Lord, ano ang will mo para sa aming mag-asawa? Pasko na naman, magbabagong taon na naman, di pa siya nagbabago. Pabalik-balik na lang, Lord. At di ba, minsan struggle tayo ron eh. But if you will worship the Lord, Lord, I offer my lives to you. Help me, Lord, to understand Him. Kasi wala naman talaga tayong pwedeng lapitan para intindihin ang ating mahal sa buhay, kundi ang Panginoon lang. Di ba? Kahit minsan anong luhod mo na sa Kanya, sa asawa mo, hindi sa Lord. Honey, please change naman. Please lang naman, oh. Kahit kaunti man lang na pagbabago, o sige, magbago na ako, mahal. Pagkaharap mo, pagtalikod mo, iba na naman. Lord, ano ba talaga? Ano ba talaga? So, minsan may mga ganun eh. So, it's time to worship the Lord, offer our life, seek strength, seek understanding, seek love, seek forgiveness, and follow His will in our lives. I think magiging maganda ang Pasko natin. Di ba? Kung magagawa natin na ipagkaloob na lang sa Lord, Panginoon, sa iyo ko talaga ito ibibigay kasi you are my King. I'm willing to worship you. Lahat ng bagay, Lord, sa area ng buhay ko, I will offer to you. Diba? Instead na mag-worry ka, si Lord na lang sambahin mo. Kausapin mo ang Panginoon. Amen?